Ipinagpalit ang 10 taong katapatan sa isang pirasong papel ng insurance. Sa gitna ng luhang humahalik sa malamig na sahig, doon isinilang ang isang bagong Gia. Hindi na ako ang basahang tinitiis ang bawat sampal ng tadhana. Ngayon, sisiguraduhin kong bawat butil ng pawis at dugo na kinuha ninyo ay babalik sa inyo ng may kasamang pait. Sino ang tunay na biktima sa larong ito? Siguraduhin mo lang na hindi siya maghihinala, Marco. Ang milyon-milyong halaga ng insurance policy na yon ang tanging magliligtas sa atin sa pagkakabaon sa utang. Huwag kang mag-alala. Pipirma iyon. Wala naman siyang ibang matatakbuhan kundi ang pamilyang ito. Isang ulilang pulubi na pinulot natin sa lansangan. Sino ba naman ang maghahanap sa kanya kung sakaling mawala siya? Ang boses ni Mama Victoria ay malamig, matalas, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo ako sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Bit-bit ang isang tray ng mainit na tsaa at ang paboritong kakanin ni Marco na personal kong ginawa. Sa loob ng 10 taon, ang boses na yon ang kinilala kong gabay. Ang boses ng babaeng itinuring kong sariling ina matapos mawala ang aking mga magulang. Pero sa gabing ito, ang boses na yon ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa aking pagkatao. "I know, Ma," tugon ni Marco. Ang boses ng asawa ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking kabataan, ang lalaking pinagsilbihan ko ng higit pa sa aking sarili. "Just make sure the documents are ready." Pagod na rin akong magpanggap na masaya sa piling ng isang babaeng kasing tuyo ng papel ang pagkatao. Masyado siyang boring, masyadong masunurin. Minsan, nakakasulasok na ang pagmumukha niya. Nanigas ang aking mga paa sa malamig na sahig ng pasilyo. Ang tray na hawak ko ay nagsimulang manginig. Ang mga tasa ay nag-uumpugang lumilikha ng isang marahang tunog na tila bababala ng darating na unos. Tumingin ako sa suot kong lumang cardigan, isang kupas na damit na hindi ko magawang palitan dahil mas pinili kong ibili si Marco ng mamahaling kurbata noong nakaraang buwan. Tiningan ko ang aking mga kamay, ang mga daliring may bahid pa ng harina at asukal mula sa pagluluto para sa kanya. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga sa kanya noong siya ay may sakit. Ang mga kamay na ito ang naglinis ng bawat sulok ng mansyong ito upang makatipid kami sa katulong. Dahan-dahang nadulas ang baso mula sa aking nanginginig na mga daliri. Hindi ito bumagsak sa matigas na sahig, kundi sa makapal at mamahaling alpombra na binili ko gamit ang aking maliit na ipon mula sa pagre-restore ng mga lumang florera. Walang tunog ng pagkabasag, ngunit sa loob ng aking dibdib, narinig ko ang isang malakas na pagguho. Ang bawat pangarap, bawat sakripisyo, at bawat gabi ng pagtitiis ay nagmistulang abo na tinangay ng hanging habagat. Ang hangin sa paligid ko ay tila nawalan ng oksiheno. Ang bawat paghinga ko ay masakit. Parang may mga pira-pirasong bubog na bumabara sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itapon ang tray na ito sa kanilang mga muka. Ngunit ang tanging nagawa ko ay ang mapaupo sa sahig. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit pinilit kong huwag hayaang pumatak ang mga ito sa sahig ng mansyong hindi naman pala tunay na sa akin. Naalala ko ang lahat. Ang bawat pagkakataon na tiniis ko ang panglalait ni Mama Victoria sa harap ng kanilang mga bisita dahil lang sa hindi ako galing sa mayamang pamilya. Ang bawat gabi na naghintay ako kay Marco hanggang madaling araw na may nakahandang mainit na pagkain, kahit na ang tanging natatanggap ko ay isang malamig na tango o minsan ay baliwala lang. Inisip ko na baka pagod lang siya, na baka kailangan ko pang dagdagan ng aking pag-unawa. Utang na loob ko sa kanila ang lahat. 'Di ba? Iyon ang palaging itinatanim ni Mama Victoria sa isip ko na kung hindi dahil sa kanila, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Pero ang kinalalagyan ko pala ay isang bitag, isang dambana ng sakripisyo
kung saan ako ang nakahain na alay para sa kanilang kasakiman. Habang nakaupo sa dilim ng pasilyo, naramdaman ko ang isang kakaibang sensasyon sa aking tiyan. Isang bahagyang pagkirot na nagpaalala sa akin sa isang bagay na balak ko sanang ibalita kay Marco ngayong gabi. Dahan-dahan kong kinapa ang bulsa ng aking cardigan. Doon, naramdaman ng aking mga daliri ang isang maliit na stick, ang positibong resulta ng aking pregnancy test. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa aking mga labi. Sa loob ng 5 taon naming pagsasama, ito ang tanging bagay na idinalangin ko gabi-gabi. Isang anak, isang anghel na magbubuklod sa amin. Pero ngayon, ang regalong ito mula sa langit ay tila naging isang sumpa. Paano ko palalakihin ang batang ito sa isang bahay na puno ng mga lobong nagbabalat kayong tupa? Paano ko mapoprotektahan ang aking anak mula sa amang tingin sa amin ay pera lang at insurance policy? 10 taon, bulong ko sa aking sarili. Ang boses ko ay halos hindi marinig sa katahimikan ng gabi. 10 taon akong naging anino sa bahay na ito. Naging alila, naging tagasalo ng lahat ng sakit. Ganito na lang ba ang halaga ng buhay ko? Isang pirasong papel na may pirma ng kamatayan? Tumayo ako, kahit na ang aking mga tuhod ay tila gawa sa malambot na kandila. Iniwan ko ang tray sa sahig. Hindi ko na kailangang marinig ang karugtong ng kanilang plano. Ang bawat salitang binitawan nila ay sapat na upang patayin ang Gia na kilala nila. Ang Gia na masunurin, ang Gia na tanga, ang Gia na walang kibo. Lalakad sana ako pabalik sa aking silid nang marinig ko ang yabag ng mga paa ni Marco na papalapit sa pinto ng library. Ang tunay na takot ay lumukob sa akin. Hindi dahil sa takot akong mamatay, kundi dahil sa takot na baka makita niya ang katotohanan sa aking mga mata bago pa ako makagawa ng paraan para makatakas. Sa gitna ng aking pagkataranta, muling bumalik sa aking isipan ang mga salita ni Mama Victoria, isang ulilang pulubi. Sino ba naman ang maghahanap sa kanya? Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Sa ilalim ng madilim na pasilyo ng mansyong ito, isang panata ang nabuo sa aking isipan. Kung ang tingin nila sa akin ay isang basahang papel na pwedeng itapon, ipapakita ko sa kanila na ang papel na ito ang susunog sa buong kaharian nila. Ngunit bago yon, kailangan kong mabuhay. Para sa akin, para sa batang nasa sinapupunan ko. Pinihit ko ang aking katawan at mabilis na tumungo sa hagdan. Ngunit bago pa ako makahakbang pababa, isang kamay ang humawak sa aking balikat mula sa likuran. Ang init ng palad na yon, na dati ay nagbibigay sa akin ng ginhawa, ngayon ay tila bagang nagbabagang bakal na nagpapasigaw sa aking kaluluwa. Gia, anong ginagawa mo rito sa dilim? Ang boses ni Marco ay malapit sa aking tainga, malamig at mapang-uri. Sa pagkakataong ito, wala na akong ibang nararamdaman kundi ang matinding pait at ang tanong na paulit-ulit na humahampas sa aking isipan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ka nanginginig, Gia? May sakit ka ba? Ang boses ni Marco ay puno ng huwad na pag-aalala habang dahan-dahan niyang inihaharap ang aking katawan sa kanya. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, ang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad, ngayon ay tila lason na sumasakal sa aking hininga. Tumingin ako sa kanyang mga mata, naghahanap ng kahit maliit na bakas ng konsensya, ngunit ang nakita ko lang ay ang refleksyon ng isang babaeng durog at duguan ng kaluluwa. Pinilit kong iangat ang sulok ng aking mga labi. Isang maskarang binuo mula sa pinagtagpi-tagping pait. Wala ito, Marco. Medyo napagod lang siguro ako sa paglilinis ng itaas. Tugon ko sa wikang Taglish. Pilit na pinapatatag ang aking boses upang hindi ito mabasag sa harap ng lalaking binalak ang aking katapusan. Medyo nahilo lang ako bigla.
Sabi ko naman sa'yo, kumuha na tayo ng dagdag na katulong. Hindi mo kailangang gawin ang lahat. Anya sabay haplos sa aking pisngi. Ang kanyang haplos ay nag-iwan ng malalamig na bakas sa aking balat. Tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa aking leeg. Ayokong nahihirapan ng asawa ko. Alam mo namang ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. 'Di ba? Gusto kong isigaw sa kanyang muka ang bawat salitang naririnig ko sa labas ng pinto ng library. Gusto kong itanong kung magkano ba ang halaga ng buhay ko sa ilalim ng insurance policy na yon. Ngunit nanatili akong tahimik. Sa loob ng 10 taon, ang katahimikan ang naging sandata ko upang makaligtas sa bahay na ito. At sa gabing ito rin ang magiging panangga ko hanggang sa makahanap ako ng paraan para makaalis. Kinabukasan, ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng kusina ay hindi nagdala ng init. Ang bawat kilos ko ay binabantayan ng matatalas na mata ni Mama Victoria. Nakaupo siya sa hapagkainan. Marangya ang suot na sutlang duster habang humihigop ng kape. Gia! Ang alat ng adobong ito. Wala ka na ba talagang ginawang tama sa buhay mo? Sigaw niya sabay bagsak ng kutsara sa plato. Ang tunog ng metal na tumama sa porselana ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Tila isang sampal sa aking pandinig. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayaw ni Marco ng masyadong maraming tuyo? Napakabobong bata. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa akin. Sa isang iglap, kinuha niya ang mangkok ng ulam at sadyang ibinuhos ito sa sahig. Ang sarsa ay tumalsik sa aking mga paa, malagkit at mainit. Linisin mo yan, ngayon din, at siguraduhin mong kikinang ang sahig na yan. Kung hindi, huwag kang aasang makakakain ng hapunan. Lumuhod ako sa malamig na tiles, isang pamilyar na posisyon. Sa loob ng mansyong ito, palagi akong nakaluhod, sa panalangin, sa paglilinis, sa paghingi ng tawad sa mga kasalanang hindi ko naman ginawa. Habang kinukuskus ko ang sahig gamit ang basahan, naramdaman ko ang pananakit ng aking mga tuhod. Ngunit mas masakit ang bawat patak ng luha na pilit kong ikinukulong sa aking mga mata. Para sa anak mo, Gia. Magtiis ka muna para sa anak mo. Bulong ng isang maliit na tinig sa aking isipan. Bakit ganyan ka tumingin? Tanong ni Victoria habang nakapamewang sa itaas ko. Iniisip mo bang inaapi kita? Utang mo sa amin ang bawat butil ng kaning kinakain mo. Kung hindi dahil sa awa ko, baka hanggang ngayon ay nangangalkal ka pa rin ng basura sa kalsada. Huwag kang magmagaling sa akin, Gia. Isang salita ko lang kay Marco. Pwedeng-pwede kanyang itapon sa labas ng walang dalang kahit ano. Napatigil ang aking kamay sa pagkuskos. Ang salitang itapon ay tila isang babala. Alam ko na ang plano nila. Alam ko na ang dulo ng kwentong ito kung mananatili akong biktima. Ngunit sa bawat pag-alipusta ni Victoria, ang aking takot ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Nang sumapit ang hapon, tinawag ako ni Victoria sa itaas ng hagdan. Gia! Kunin mo ang mga luma kong bag sa attic. Kailangan kong pumili ng gagamitin para sa party mamaya. Mabigat ang aking mga hakbang habang umaakyat sa marangyang hagdanan na gawa sa Nara. Ang bawat baitang ay tila isang hakbang papalapit sa isang panganib na hindi ko maipaliwanag. Nang makarating ako sa tuktok, nakita ko si Victoria na nakatayo malapit sa gilid ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaro ng isang mapanganib na plano. Ang bagal mo talaga, anya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Alam mo, Gia, minsan naiisip ko, mas maganda siguro ang buhay naming mag-ina kung wala ka na lang sa eksena. Masyado kang pabigat, masyado kang maraming alam. Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang isang malakas na tulak sa aking balikat. Ang aking balanse ay biglang nawala. Ang mundo ay tila bumagal ang pag-ikot habang nararamdaman ko ang aking sarili na nahuhulog pa atras. Ang aking unang naisip ay hindi ang sakit ng pagbagsak, kundi ang maliit na buhay na nasa loob
ng aking sinapupunan. Hindi. Ang tanging salitang lumabas sa aking mga labi bago ang aking katawan ay humampas sa matigas na baitang ng hagdanan. Naririnig ko ang mararahas na pagtama ng aking likod sa bawat kanto ng kahoy. Ang dilim ay dahan-dahang lumalamon sa aking paningin, ngunit bago ako mawalan ng malay, nakita ko ang anino ni Victoria sa itaas, nakatingin sa akin nang may isang nakakatakot na ngiti. Ang huling naramdaman ko ay ang mainit na likidong dahan-dahang dumadaloy sa pagitan ng aking mga hita at ang isang matinding takot na tila mas masakit kaysa sa anumang bali sa aking katawan. Marco, ang anak natin. Ngunit ang tanging sumagot sa aking huling hiling ay ang nakakabinging katahimikan ng mansyong naging kulungan ko sa loob ng 10 taon. Wala na siya, Gia. Hindi namin nailigtas ang bata. Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang mahabang tsunel. Malamig, propesyonal, at walang emosyon. Gusto kong sumigaw, gusto kong bumangon, at sabihing nagkakamali sila. Ngunit ang aking katawan ay tila nakapako sa puting kama ng ospital. Ang bawat bahagi ng aking pisikal na anyo ay nakabalot sa benda. Ngunit ang pinakamatinding hapdi ay nagmumula sa bahaging hindi kayang abutin ng anumang gamot. Ang aking sinapupunan na ngayon ay hungkag at wala ng buhay. Tumingin ako sa aking mga kamay na nakapatong sa malinis na kumot. Naalala ko ang huling sandali bago ako mawalan ng malay sa paanan ng hagdan. Ang huling naramdaman ko ay ang pag-asa na sana, kahit ako na lang ang masaktan, wag lang ang anghel na nasa loob ko. Pero ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Ang regalong ipinagkait sa akin ng 5 taon ay binawi sa loob lamang ng ilang segundo ng karahasan. Gia! Ang boses ni Marco ay bumasag sa katahimikan ng silid. Nakaupo siya sa tabi ng aking kama. Ang kanyang mga mata ay mapula at tila puyat. Hawak niya ang aking kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko naramdaman ang init ng pag-ibig. Ang tanging naramdaman ko ay ang malagkit na bakas ng pagkukunwari. Huwag kang mag-alala. Magkakaroon pa tayo ng anak sa susunod. Dugtong niya habang hinahalikan ng aking noo. Ang mahalaga ay ligtas ka. Iyon ang sabi ni Mama Victoria. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking tuyong mga labi. Ligtas? Paano ako magiging ligtas sa piling ng mga taong naging dahilan ng pagkamatay ng sarili kong anak? Hindi ko magawang lumingon sa kanya. Ang bawat salita niya ay tila isang dagdag na bigat sa krus na aking dinadala. Nang lumabas si Marco upang kausapin ang mga nurse, bumukas ang pinto at pumasok si Mama Victoria. Ang kanyang mga hakbang ay elegante, ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa tiles ay tila isang martsa ng tagumpay. Lumapit siya sa akin at yumuko ng bahagya, sapat na upang ako lang ang makarinig ng kanyang bulong. Mabuti na ring nawala yan, Gia. Boses niya na puno ng kamandag. Isang palamunin na naman sana ang dadagdag sa pamilyang ito. At aminin natin, ang dugong galing sa'yo ay hindi nararapat na humalo sa dugo ng mga Luke. Isipin mo na lang na tinulungan kita. Ngayong wala na ang batang yon, mas madali na para sa iyong umalis kapag oras na. Nanatili akong nakapikit. Pinigilan ko ang aking sarili na sakalin ang babaeng ito. Ang bawat himaymay ng aking kalamnan ay nanginginig sa galit. Ngunit alam kong hindi pa ito ang oras para sa paghihiganti. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong mawala sa paningin nila bago pa nila tuluyang matapos ang sinimulan nila. Nang gabi ring iyon, habang ang buong ospital ay tahimik, dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Lola Remedios, ang matandang Vudya na matagal nang naninilbihan sa mansyon. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha habang nakatingin sa aking kalagayan. Gia, anak, nakita ko ang lahat. Bulong niya habang hinahaplos ang aking buhok. Nakita ko si Victoria sa itaas ng hagdan bago ka mahulog. Alam kong sinadya niya iyon. Hindi ako nakapagsalita. Ang tanging nagawa ko
ay ang humawak ng mahigpit sa kamay ng matanda. Siya lang ang tanging taong marunong magmahal sa bahay na yon. Kailangan mong umalis dito, Gia. Hindi ka titigilan ni Victoria hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At si Marco, nakikita kong wala siyang lakas ng loob na protektahan ka mula sa sarili niyang ina. Patuloy ni Lola Remedios. May kamag-anak ako sa probinsya. Doon ka muna. Magtago ka. Hayaan mong isipin nilang nagtagumpay sila. Eksaktong sa sandaling iyon, ang maliit na telebisyon sa sulok ng silid ay nagbalita ng isang trahedya. Isang bangkay ng isang babae ang natagpuan sa ilog malapit sa ospital. Hindi na makilala ang muka dahil sa tagal sa tubig. Ngunit ang suot nitong damit ay kahawig ng suot ko noong gabing mahulog ako sa hagdan. Isang ideya ang biglang nabuo sa aking isipan. Isang paraan upang wakasan ang lahat ng sakit na ito. Lola, tulungan niyo po ako. Sabi ko, puno ng matibay na pasya ang aking boses. Gusto kong tuluyang mawala ang Gia na kilala nila. Gusto kong ilibing ang lahat ng alaala ng babaeng mahina at utu-uto at magsimula bilang isang bagong ako. Dahan-dahan kong hinubad ang aking wedding ring at inilapag sa mesa sa tabi ng kama. Ang gintong singsing na ito ang naging simbolo ng 10 taon kong pagkakagapos. Ngayon, ito na ang huling bakas na iiwan ko sa kanila. Sa tulong ni Lola Remedios, dahan-dahan akong bumangon mula sa kama kahit na kumikirot ang bawat sugat sa aking katawan. Bawat hakbang ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan, ngunit ang galit sa aking puso ang nagsilbing lakas upang makatayo. Isinuot ko ang lumang cardigan na dinala ng matanda at dahan-dahang lumabas sa pinto ng ospital. Umiiwas sa bawat nurse at CCTV. Nang makalabas ako sa malamig na hangin ng gabi, lumingon ako sa huling pagkakataon sa puting gusali ng ospital. Doon sa loob, iniwan ko ang aking anak. Doon sa loob, iniwan ko ang aking puso. At doon sa loob, opisyal nang namatay ang asawa ni Marco Luke. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa aking mukha. Tila nakikiramay sa aking pagluluksa. Ngunit hindi na ako iiyak para sa kanila. Ang bawat patak ng ulan ay magsisilbing tubig na maghuhugas sa aking nakaraan at ang bawat kulog ay magsisilbing babala ng aking pagbabalik. Sa bawat tibok ng puso ko, bakit hindi ko na naririnig ang sa kanya? Bulong ko sa hangin habang nakahawak sa aking tiyan dahil ang tibok ng puso niya ay naging bahagi na ng aking galit. At ang galit na ito ang magiging dahilan ng aking muling pagsilang. Hindi lahat ng basag ay dapat itapon. Minsan, ang mga lamat ang nagbibigay ng tunay na halaga sa isang kaluluwa. Ang mga salitang yon ni Lolo Efren, ang matandang eksperto sa pagpapanumbalik ng mga antigo sa liblib na bayan ng Vigan, ang nagsilbing kaisa-isang liwanag sa madilim na kuwebang aking kinatatayuan. 2 taon na ang nakalilipas mula nang mamatay ang Gia na kilala nila. Ang Gia na masunurin, ang Gia na biktima. Ngayon, sa ilalim ng pangalang Elena, natutunan kong hawakan ng maso at pait hindi upang manira, kundi upang muling buuin ang mga bagay na tinalikuran na ng mundo. Nakatitig ako sa isang florera na gawa sa porselana na may malaking lamat sa gitna. Ang bawat haplos ko sa malamig na ibabaw nito ay nagpapaalala sa akin sa sarili kong mga sugat. Dahan-dahan kong kinuha ang gintong lacquer, isang teknik na itinuro sa akin upang pagdugtungin ang mga piraso. Sa bawat patak ng pandikit, tila ba idinudugtong ko rin ang pira-pirasong alaala ng aking anak na hindi ko man lang nayakap. Ang init ng hapon sa loob ng maliit na pagawan ay halos hindi ko na nararamdaman. Ang tanging amoy na nananatili sa aking ilong ay ang amoy ng luma, ng alikabok, at ng kemikal na pampakinang. Ang aking mga kamay na dati ay makinis at palaging mabango
Dahil sa mga losyon na pilit kong ginagamit para magustuhan ni Marco, ngayon ay puno na ng kalyo at maliliit na sugat. Pero sa bawat kalyong ito, nararamdaman ko ang aking lakas. Hindi na ako nanginginig sa takot. Ang bawat sugat sa aking balat ay isang medalya ng aking kaligtasan. Elena, may naghahanap sa iyo. Tawag ni Lolo Efren habang papasok sa talyer. Isang mayamang kolektor mula sa Maynila. May dala siyang isang antigong estatwa na tila galing pa sa panahon ng mga Kastila. Sabi niya, ikaw lang daw ang may kakayahang ibalik ang dating kinang nito. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking gamit. Pinunasan ko ang pawis sa aking noo gamit ang likod ng aking kamay. Ang aking buhok, na dati ay mahaba at laging nakapusod ayon sa gusto ni Victoria, ngayon ay maikli na at tila isang korona ng aking bagong pagkatao. Sino ang kolektor, Lolo? Tanong ko habang inaayos ang aking apron. Isang abogado. Kinatawan daw ng pamilyang Luke. Simpleng sagot ng matanda. Napatigil ang aking paghinga. Ang pangalang iyon ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng isang tahimik na gabi. Ang pamilyang Locke, ang mga taong nagnakaw ng aking anak, ang mga taong nagtangka sa aking buhay. Pagkalipas ng 2 taon, tila ba ang tadhana mismo ang humahatak sa akin, pabalik sa bunganga ng bulkang aking tinakasan. Lumapit ako sa mesa kung saan nakalatag ang estatwa. Ito ay isang imahe ng birhen, gawa sa garing, ngunit ang mukha nito ay puno ng mantsa at ang kanang kamay ay putol. Isang pamilyar na bagay. Naalala ko ang estatwang ito sa library ni Marco. Ito ang pinaka-iniingatang pag-aari ng kanyang ama. Ang kaisa-isang bagay na hindi kailanman pwedeng hawakan ni Victoria. Sabi ng kliyente, malaking halaga ang ibabayad nila basta't magawa ito bago ang anibersaryo ng kamatayan ng asawa ni Marco Luke. Dagdag ni Lolo Efren habang binabasa ang kontrata. Gusto raw ni Marco na ialay ito para sa katahimikan ng kaluluwa ng kanyang yumaong asawa. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa aking lalamunan. Alay para sa aking kaluluwa? Pagkatapos niyang hayaan ang kanyang ina na itulak ako sa hagdan, pagkatapos niyang pagplanuhan ang aking insurance policy, ngayon ay nagpapanggap siyang nagluluksa? Dahan-dahan kong hinaplos ang putol na kamay ng estatwa. Naramdaman ko ang isang matinding pait na humahalo sa aking determinasyon. Hindi na ako ang Gia na iiyak sa isang sulok. Kung gusto nila ng sining, ibibigay ko sa kanila ang sining ng aking paghihiganti. Gagamitin ko ang bawat talento na mayroon ako upang pasukin ang kanilang mundo. Hindi bilang isang asawang pulubi, kundi bilang isang eksperto na kailangan nila. Sa bawat haplos ko sa estatwa, tila nararamdaman ko ang bawat sampal ni Victoria at bawat kasinungalingan ni Marco. Ang bawat lamat na aayusin ko sa imaheng ito ay magsisilbing tulay para sa aking pagbabalik. Hindi para humingi ng tawad, kundi para bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin, ang aking dangal, ang aking yaman, at ang katarungan para sa aking anak. Elena, tatanggapin mo ba ang trabaho? Untag ni Lolo Efren nang mapansing matagal akong nakatitig sa estatwa. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa loob ng talyer ay tila naging mas presko. Tila ba ang kalawakan ay nagbubukas ng isang pinto para sa aking muling pagsilang. Opo, Lolo. Po, tatanggapin ko. Sabi ko ng may malamig at matatag na boses. Ibalik niyo ang sagot sa kanila. Sabihin niyo, ang pinakamahusay na restorer sa bansa ang gagawa nito. Ngunit may isang kondisyon. Ako mismo ang maghahatid ng estatwang ito sa mansyon ng mga Luke kapag natapos na ang trabaho. Tumalikod ako at muling kinuha ang aking mga kagamitan. Sa bawat pagkiskis ng sandpaper sa garing, tila ba kinikiskis ko rin ang huling bakas ng kahinaan sa aking puso. 10 taon akong naging anino sa bahay niyo. Ngayon, babalik ako bilang ang liwanag na maglalantad sa lahat ng inyong kasamaan. Bulong ko sa aking sarili habang ang aking mga mata ay nakapako sa putol na kamay ng estatwa.
Ang bawat piraso ng buhay ko na winakasan niyo. Kaya ko bang buuin muli nang walang bakas ng sakit? Ang mansyong ito ay hindi nagbago. Ang matatayog na haliging puti, ang amoy ng mamahaling kandila na may halong samyo ng mga bulaklak, at ang malamig na ihip ng aircon na tila ba nagyayelo sa aking balat. Ngunit habang naglalakad ako sa gitna ng malawak na sala, suot ang aking tailored suit na kulay ivory at ang aking buhok na maayos na nakastyle, alam kong ang babaeng humahakbang sa marmol na sahig na ito ay hindi na ang Gia na dating lumuluhod dito upang magpunas ng alikabok. Master Elena, salamat at pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. Ang boses ni Mama Victoria ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete upang itago ang mga kulubot ng panahon at marahil ay ang pait ng kanyang ugali. Nakasuot siya ng pulang gown, tila ba naghahanda para sa isang malaking selebrasyon sa halip na isang pag-alaala sa patay. Nang makalapit siya sa akin, naramdaman ko ang kanyang mapanuring tingin. Tila ba hinahanap niya ang isang bagay na pamilyar. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang isang matagumpay na babaeng may awtoridad. Ipinagmamalaki ko ang aking sining, Ma'am Victoria. Tugon ko sa wikang Taglish. Ang aking boses ay kalmado at walang bahid ng kaba. Ang estatwa ng Birhen ay handa na para sa inyong gala mamaya. Isang obra maestra para sa isang pamilyang tinitingala sa lipunan. Mabuti naman. Anya habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ko. Alam mo, Master Elena, may kung ano sa'yo na nagpapaalala sa akin sa isang taong kilala ko noon. Pero imposibleng maging siya ka. Masyado kang elegante, masyado kang matalino. Ang taong yon ay isang basahang walang silbi na, ni hindi marunong tumingin ng diretso sa aking mga mata. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Ang bawat salita niya ay tila isang kumpirmasyon na wala siyang pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Sa loob ng 10 taon, ang mga salitang ito ang nagpaliit sa aking mundo. Ngunit ngayon, ang mga ito ang nagpapalakas sa aking determinasyon na wasakin ang kanyang kinalalagyan. Minsan, ang mga inaakala nating walang silbi ang siyang nagtatago ng pinakamahalagang katotohanan. Hindi ba? Sabi ko, habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Gaya ng estatwang ito, akala nyo ay luma at sira na. Ngunit sa ilalim ng dumi at lamat, may nakatagong ginto. Napatigil si Victoria. Tila ba tinamaan ng isang hindi maipaliwanag na takot sa aking mga salita. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig ko ang tunog ng pagbukas ng mabigat na pinto sa likuran ko. Ang hangin sa loob ng sala ay tila biglang uminit at ang tibok ng aking puso ay naging mas mabilis. Tila isang tambol na nagbababala ng isang matinding labanan. Ma, nandito na ba ang restorer? Ang boses ni Marco ay bumasag sa tensyon sa pagitan namin ni Victoria. Dahan-dahan akong lumingon. Si Marco ay nakatayo doon, suot ang isang itim na taksido. Mukhang tumanda siya. May mga linyang pagod sa kanyang muka at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng kinang na dati ay nagpapatunaw sa aking puso. Ngunit sa likod ng kanyang pagod na anyo, naroon pa rin ang lalaking nanakit sa akin, ang lalaking tumalikod sa akin nang higit ko siyang kailangan. Nagtagpo ang aming mga mata. 1 segundo, 2 segundo. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakakabingi. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo, ang bahagyang pagbuka ng kanyang mga labi habang nakatingin sa akin. Tila ba ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot at kaming dalawa lang ang naiwan sa gitna ng isang malawak at madilim na kawalan. Gia? Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi marinig. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Hindi ko hinayaang makita niya ang kahit anong emosyon sa aking muka. Sa puntong ito, ang bawat patak ng pag-ibig na mayroon ako para sa kanya ay naging matitigas na bato na bumubuo sa aking baluti. Pasensya na, Mr. Luke.
Sabi ko ng may malamig na boses. Ako si Elena, ang restorer na ipinatawag nyo. Nakita ko ang pagkabigo at ang isang malalim na sakit sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Bakit siya mukhang nasasaktan? Bakit siya mukhang nawawalan? Siya ang pumatay sa amin ng anak ko. Siya ang may kinalaman sa insurance policy na yon. Hindi ba dapat ay masaya siya ngingay ngayong makuha na niya ang lahat? Ang bawat segundong lumilipas habang magkaharap kami ay puno ng mga tanong na walang sagot. Ngunit isa lang ang sigurado sa gabing ito. Ang muling pagtatagpong ito ay simula pa lamang ng isang bagyo na wawasak sa lahat ng kanilang itinatago. Sa bawat titig mo sa akin, Marco, nararamdaman mo ba ang bawat luhang ibinuhos ko sa ilalim ng ulan? Bulong ko sa aking isipan habang hindi pinuputol ang aming tinginan. Dahil sa gabing ito, ang luhang yon ay magiging apoy na susunog sa lahat ng iyong kasinungalingan. Hindi namamatay ang mga multo ng kahapon, Victoria. Nagpapalit lang sila ng anyo upang masiguradong hindi matahimik ang mga may sala. Ibinaba ko ang telang pelus na nakatakip sa estatwa ng birhen sa gitna ng malawak na ballroom. Ang bawat panauhin ay napasinghap sa ganda ng pagkaka-restore nito. Ang ginto ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier at ang bawat lamat na dati ay tila sugat ay naging bahagi na ng disenyo. Ngunit ang aking tingin ay nanatiling nakapako kay Victoria na ngayon ay tila namumutla habang nakatingin sa estatwa. Napakaganda, Master Elena. Ang boses ni Victoria ay nanginginig ng bahagya habang hawak niya ang kanyang baso ng champagne. Ang kanyang mga daliri na may malalaking hiyas ay mahigpit na nakakapit sa kristal. Tila ba doon niya kinukuha ang kanyang lakas? Pero bakit? Bakit parang may kakaiba sa mga mata ng birhen? Tila ba nanunumbat sila? Ang sining ay refleksyon ng kaluluwa ng tumitingin, Ma'am Victoria. Sagot ko ng may malalim na kahulugan. Lumapit ako sa kanya. Sapat na upang maamoy ko ang kanyang matapang na pabango na lalong nagpapakulo sa aking dugo. Kung ang puso niyo ay puno ng kapayapaan, ang makikita niyo ay pag-ibig. Pero kung may itinatago kayong dilim, baka ang makita niyo ay ang inyong sariling kasalanan. Nakita ko ang paglunok ni Victoria. Ang kanyang mapanuring mata ay pabalik-balik sa estatwa at sa akin. Sinimulan ko na ang aking psychological warfare. Kaninang umaga, bago ang party, nag-iwan ako ng isang maliit na bagay sa kanyang silid. Isang pares ng sapatos na pambata. Ang sapatos na binili ko para sa anak kong hindi naisilang. Alam kong nakita niya iyon. Alam kong kinakabahan siya. Masyado kang mapilosopo para sa isang restorer, anya sabay talikod. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, narinig ko ang kanyang marahas na paghinga. Ang kanyang kumpiyansa ay dahan-dahang nagbabaklas. Tila ba ang bawat haligi ng kanyang kasinungalingan ay inaanay na ng katotohanan. Habang ang mga bisita ay abala sa pagkukwentuhan, lumabas muna ako sa balkonahe upang lumanghap ng sariwang hangin. Ang gabi ay malamig at ang tunog ng mga kuliglig sa hardin ay tila isang malungkot na awit. Ngunit ang katahimikan ko ay agad na nabulabog nang marinig ko ang yabag ng mabibigat na sapatos sa likuran ko. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino iyon. Ang bawat hibla ng aking buhok ay tumatayo sa tuwing nararamdaman ko ang kanyang presensya. Hindi kasi Elena. Ang boses ni Marco ay mababa. Puno ng emosyon na hindi ko magawang pangalanan. Maaring nagbago ang iyong buhok, ang iyong pananamit at ang iyong paraan ng pagsasalita. Pero ang paraan ng paghawak mo sa iyong pendant kapag kinakabahan ka, iyon ang paraan ni Gia. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Ang dilim ng gabi ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang puso ko ay humahampas sa aking dibdib, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Ngunit pinanatili ko ang aking malamig na anyo. Mr. Luke,
Baka masyado lang kayong nalulunod sa inyong sariling guilt. Kaya kung ano-ano ang nakikita nyo. Sabi ko sa wikang Taglish, pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Ang asawa nyo ay patay na. Isang trahedya na kayo mismo ang sumulat ng dulo, hindi ba? Bigla niyang hinawakan ang aking mga braso at isinandal ako sa malamig na pader ng balkonahe. Ang kanyang lapit ay nakakasakal. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan sa aking mga mata. Kilala kita, Gia. Kahit anong maskara ang isuot mo, alam kong ikaw yan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Bakit ka bumalik? Para ba saktan ako lalo? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit ang bawat araw na wala ka? Saktan ka? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Marco, huwag tayong maglokohan. Ang sakit na nararamdaman mo ay wala pang 1% ng sakit na naramdaman ko nang marinig ko ang plano niyo ni Victoria. Ang sakit nang mahulog ako sa hagdan na yon habang pinapanood niyo ako. Ang sakit nang mawala ang anak ko dahil sa inyo. Napatigil si Marco. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa akin ay dahan-dahang lumuwag. Ang kanyang mukha ay napuno ng gulat. Tila ba ngayon lang niya narinig ang tungkol sa bata. Anak? Anong anak, Gia? Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Buntis ka? Tiningnan ko siya ng may matinding galit at pandidiri. Huwag kang magkunwaring hindi mo alam. Huwag mong sabihing sa loob ng 10 taon ay hindi mo man lang naramdaman na may buhay na nabubuo sa loob ko. Binitawan ko ang kanyang mga kamay at naglakad papalayo. Ngunit bago ako pumasok muli sa ballroom, lumingon ako sa kanya. Ang imahe niya sa ilalim ng buwan, nag-iisa, durog, at tila nawawala, ay hindi nagbigay sa akin ng saya. Sa halip, lalo lamang nitong pinalalim ang sugat sa aking puso. Ang katotohanan ay tila isang lason, Marco. Dahan-dahan itong papatayin ang lahat ng kinalalagyan niyo. Sabi ko bago tuluyang talikuran ang lalaking minahal ko ng higit sa aking buhay. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo ng mansyon, isang katanungan ang patuloy na umuukit sa aking isipan. Kung totoo ang gulat sa mga mata ni Marco, sino ba talaga ang tunay na nagplano ng lahat? Sino ang may kinalaman sa insurance policy at sa pagkamatay ng aking anak? Hindi ko alam, Gia. Sumpa man sa langit, wala akong alam tungkol sa ating anak. Ang boses ni Marco ay basag. Tila isang tuyong sanga na unti-unting pinuputol ng bigat ng niebe. Nakatayo kami sa gitna ng madilim na hardin, malayo sa ingay ng selebrasyon sa loob ng mansyon. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa malamig na sinag ng buwan na tumatama sa kanyang mukha. Inilalantad ang bawat guhit ng hirap at ang bawat patak ng luha na hindi na niya kayang pigilin. Naramdaman ko ang isang matinding pait sa aking lalamunan. Gusto ko siyang sampalin, gusto ko siyang sigawan, ngunit ang aking katawan ay tila naging bato. Ang bawat salita niya ay tila isang bagong lamat sa aking puso. 10 taon. 10 taon akong naniwala na siya ang kumuha sa lahat ng meron ako. At ngayon, sasabihin niyang wala siyang alam? Huwag kang magmalinis, Marco. Sigaw ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. Narinig ko kayo ni Victoria. Narinig ko ang tungkol sa insurance policy. Narinig ko kung paano mo sinabing pagod ka na sa akin, na boring ako, na wala akong kwenta. Huwag mong itanggi ang mga salitang pumatay sa kaluluwa ko bago pa man ako mahulog sa hagdan na yon. Biglang lumuhod si Marco sa harap ko. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa laylayan ng aking suit. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Isang pamilyar na bango ng kanyang buhok ang humahalimuyak sa hangin. Ang amoy na dati ay nagpapatulog sa akin sa gabi. Ngunit ngayon ay tila isang paalala ng aking katangahan. Gia, makinig ka sa akin. Pakiusap. Bulong niya
habang nakatingin sa akin ng may pagsisisi. Ang lahat ng nariinig mo, ang lahat ng iyon ay isang masamang palabas. Hawak ni Victoria ang ebidensya laban sa tatay mo. Alam niyang may kinalaman ang tatay mo sa isang malaking korupsyon sa gobyerno noon. Pinagbantaan niya ako na kung hindi ako makikipagtulungan sa kanya, kung hindi kita itataboy at gagawing miserable, ipapakulong niya ang tatay mo hanggang sa mabulok siya sa rehas. Napatigil ako. Ang hangin sa paligid ay tila naging yelo. Ang tatay ko, ang lalaking pinakamamahal ko, ang dahilan kung bakit ako naging restorer. At ang insurance policy, patuloy ni Marco, ang boses niya ay puno ng desperasyon. Hindi yun para patayin ka. Kinuha ko yun para sa'yo. Para kung sakaling may mangyari sa akin dahil sa pakikipaglaban ko kay Victoria, may sapat kang pera para makapagsimula muli ng malayo sa pamilyang ito. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka, Gia. Akala ko, kung itataboy kita, kung gagawin kitang kaaway, mas magiging ligtas ka sa kamay ng nanay ko. Dahan-dahan akong umatras. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa akin mula sa isang mahabang panaginip. Ngunit imbes na gumaan ang aking loob, lalo lamang bumigat ang aking dibdib. Niligtas mo ako? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng sarkasmo at pait. Niligtas mo ako sa pamamagitan ng pagdurog sa akin? Sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa akin na wala akong halaga? Marco, sa bawat gabing umiiyak ako sa tabi mo habang nagtutulog-tulugan ka, doon mo ba ako nililigtas? Sa bawat oras na hinahayaan mong bastusin ako ng nanay mo sa harap ng maraming tao, iyon ba ang proteksyon na sinasabi mo? Kinuha ni Marco ang kanyang pitaka mula sa bulsa ng kanyang taksido. Sa loob nito, may isang luma at kupas na litrato. Ang aking litrato noong unang taon ng aming kasal. Nakangiti, puno ng pag-asa, at may hawak na isang maliit na bulaklak. Ang bawat kanto ng litrato ay gasgas na. Tila ba palagi itong hinahaplos ng kanyang mga daliri sa dilim. Gabi-gabi, Gia, gabi-gabi kong hinihiling na sana ay mapatawad mo ako balang araw. Anya habang iniabot ang litrato sa akin. Pero hindi ko alam na may anak pala tayo. Sumpaman, kung alam ko lang na buntis ka. Hinding-hindi ko hahayaang lumapit si Victoria sa'yo. Hinding-hindi kita bibitawan kahit pa ang kapalit ay ang buong mundo. Kinuha ko ang litrato. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Habang hinahawakan ang imahe ng babaeng hindi ko nakilala. Nang nakaraan, na tila ba naging isang sumpa sa kasalukuyan. Tiningnan ko si Marco, ang lalaking nagsakripisyo ng kanyang dangal upang protektahan ako, ngunit sa proseso ay winasak ang aking kaluluwa. Niligtas mo ang buhay ko, Marco. Sabi ko ng may malamig na boses habang dahan-dahang pinupunit ang litrato sa harap niya. Pero pinatay mo ang pagkatao ko. Pinatay mo ang tiwala ko. At higit sa lahat, pinatay mo ang pagkakataon nating maging isang pamilya. Gia, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagsusumamo niya, ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa akin. Ang mga basag na porselana ay pwedeng idikit muli, Marco. Tugon ko habang tumatalikod sa kanya. Pero ang mga lamat ay mananatili. Habang buhay, hindi mo na mababalik ang Gia na minahal mo. At hinding-hindi ko makakalimutan na ang proteksyon mo ang naging dahilan kung bakit ako naiwang mag-isa sa ulan habang namamatay ang anak ko. Naglakad ako papalayo. Iniwan siyang nakaluhod sa gitna ng madilim na hardin. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Tila ba may dala akong sako ng mga bato. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kasinungalingan. Dahil sa kasinungalingan, maaari akong magalit. Pero sa katotohanan, wala akong ibang maramdaman kundi ang isang malalim at walang katapusang pangungulila. Bakit kailangan mong maging bayani sa paraang wawasak sa akin? Bulong ko sa hangin habang ang aking mga luha ay sa wakas ay pumatak. Humahalo sa malamig na hamog ng gabi. Ngunit ang hindi ko alam, habang naglalakad ako pabalik,
May isang anino sa likod ng mga halaman ang nakamasid sa amin. Isang aninong may hawak na recorder at may mga matang puno ng panibagong balak na kasamaan. Ang kasakiman ay parang isang anay. Tahimik na kinakain ang pundasyon ng isang bahay hanggang sa isang araw. Ang lahat ay guguho sa isang iglap. Nakatayo ako sa gitna ng opisina ng pamilyang Luke, suot ang aking pinakamalakas na anyo. Sa aking harapan, nakaupo si Victoria, na ngayon ay tila isang reynang nawalan ng trono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga dokumentong inilatag ko sa kanyang mesa. Ano ito, Elena? Isang biro? Ang boses ni Victoria ay matinis, puno ng desperasyon na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mapanuring mga mata. Bakit may mga audit reports dito tungkol sa mga nawawalang porselana at antigong gamit ng pamilya? At bakit ang pangalan ko ang nakalagay bilang nagbenta ng mga ito sa black market? Hindi ito biro, Ma'am Victoria. Tugon ko ng may malamig na katiyakan. Bilang inyong restorer, tungkulin kong suriin ang bawat piraso sa inyong koleksyon. At sa aking pagsusuri, natuklasan ko na halos kalahati ng mga orihinal na nakadisplay sa mansyong ito ay mga peke. Ang mga tunay na antigong gamit ay matagal nyo nang ibinenta upang tustusan ang inyong luho at ang inyong mga lihim na utang sa kasino. Nakita ko ang pawis na dahan-dahang gumugulong sa kanyang sentido. Ang maranyang sutlang blusa na suot niya ay tila naging isang rehas na sumasakal sa kanya. Sa loob ng 10 taon, nakita ko siyang magpanggap na isang banal na matriarka, ngunit ngayon, ang bawat sapot ng kanyang kasinungalingan ay isa-isang napuputol. Wala kang ebidensya. Sinisiraan mo lang ako dahil sino ka ba talaga? Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ako ang ebidensya, Victoria, sabi ko, habang dahan-dahan kong tinatanggal ang aking salamin at tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. Ako ang babaeng itinulak mo sa hagdan. Ako ang asawang itinuring mong alila. At ako ang ina ng batang pinatay mo sa iyong kasakiman. Napatigil ang mundo para kay Victoria. Ang kanyang baso ng tubig ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak sa makapal na carpet ng walang tunog. Ngunit ang tubig na kumalat ay tila sumisimbolo sa kanyang unti-unting paglubog. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Gia! Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Imposible. Patay ka na. Ang namatay ay ang Gia na mahina, Victoria, sabi ko habang lumalapit sa kanya. Ang Gia na naniniwala sa bawat salita mo. Ang Gia na hinayaan kang tapakan ng kanyang dangal. Pero ang babaeng nasa harap mo ngayon ay binuo mula sa mga lamat na iniwan mo. At sa pagkakataong ito, ako naman ang manunumba. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang mga kinatawan ng bangko at ang mga abogado ni Marco. Ang mukha ni Victoria ay napuno ng takot. Nang makita niya ang mga dokumento ng foreclosure para sa mansyon at ang warrant para sa kanyang pag-aresto dahil sa malaking estafa at falsification ng mga dokumento ng kumpanya. Marco, tulungan mo ako! Sigaw ni Victoria nang makita niya si Marco na nakatayo sa likuran ng mga pulis. Anak, huwag mong hayaang gawin nila ito sa akin. Tumingin si Marco sa kanyang ina nang may isang malalim na lungkot ngunit wala ng bahid ng awa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa sahig. Tila ba doon niya ibinaba ang lahat ng bigat ng kanyang nakaraan. I'm sorry, Ma. Boses ni Marco ay mababa at puno ng pait. Masyado ng maraming buhay ang sinira mo. Masyado ng maraming dugo ang nasa iyong mga kamay. Hindi na kita kayang protektahan mula sa iyong sariling karma. Pinanood ko habang kinukuha ng mga pulis ang mga kamay ni Victoria. Ang reynang dati ay nanggagaling sa itaas ng hagdanan, ngayon ay kinakaladkad palabas sa harap ng mga katulong na dati niyang inaapi. Ang kanyang mga sigaw ng pagprotesta ay unti-unting humina hanggang sa mabalot ng katahimikan
Ang buong mansyon ang naganap sa gitna ng kaguluhan. Isang maliit na budya, si Lola Remedios, ang lumapit sa akin. Kinuha niya ang aking kamay at hinalikan ito ng may paggalang. Salamat, Gia. Sa wakas, ang mansyong ito ay makakahinga na ng malinis na hangin. Naramdaman ko ang isang matinding ginhawa sa aking dibdib. Ang bawat lamat sa aking puso ay tila dahan-dahang nagsasara. Hindi dahil sa nakita ko siyang naghihirap, kundi dahil sa wakas ay nakuha ko na ang hustisya para sa aking sarili at para sa aking anak. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang titig ni Marco sa akin mula sa malayo. Isang titig na puno ng pag-asa at pagsusumamo. Alam ko na ang susunod na kabanata ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa kung paano ko bubuuin ang aking buhay nang wala ang anino ng pamilyang ito. Lumakad ako palabas ng mansyon, hindi lumingon sa likuran. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay tila isang paglaya. Ngunit bago ako makarating sa aking sasakyan, narinig ko ang isang mabilis na yabag ng mga paa. Gia, sandali! Tawag ni Marco. Ngayong wala na si Victoria. Ngayong tapos na ang lahat. Pwede bang magsimula tayong muli? Pwede bang ayusin natin ang mga lamat sa ating pagitan? Napatigil ako sa paghawak sa pinto ng sasakyan. Ang hangin sa paligid ay tila naghihintay sa aking sagot. Tiningnan ko ang estatwa ng birhen na nakalagay sa backseat ng aking sasakyan. Ang estatwang inayos ko ng may buong puso. Ang mga lamat ay maaring ayusin, Marco, sabi ko habang dahan-dahang sumasakay. Pero ang porselana ay hinding-hindi na babalik sa dating anyo nito. Ang hustisya ay nakuha ko na. Pero ang tiwala, ibang sining yon, Marco. At sa ngayon, mas gusto ko munang mag-isa. Pinaandar ko ang sasakyan, iniwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kalsada habang ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng naiwan sa ulan. Ako na ang nagmamaneho, papalayo sa bagyo. Ang kalayaan ay hindi lamang pala ang kawalan ng tanikala sa mga kamay, kundi ang kawalan ng bigat sa bawat paghinga. Lumipas ang ilang buwan mula nang gumuho ang kaharian ni Victoria. Sa loob ng maliit ngunit marangyang gallery ko sa sentro ng Makati, ang amoy ng bagong barnis at sariwang kape ang namamayani. Wala na ang amoy ng alikabok at panis na pag-asa na dati ay tila nakadikit sa aking balat sa mansyon ng mga look. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga papeles para sa aking susunod na exhibit, nakatanggap ako ng isang tawag. Mula ito sa piitan kung saan nananatili si Victoria habang hinihintay ang pinal na hatol ng korte. Ayaw ko sanang pumunta, ngunit may isang bahagi ng aking puso ang nagnanais na makita ang huling piraso ng aking nakaraan bago ko ito tuluyang ibaon sa limot. Nang makarating ako sa bisitahan, halos hindi ko nakilala ang babaeng nasa harap ko. Ang kanyang dating nagniningning na buhok ay tila naging tuyong damo, maputi at magulo. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas, pinalitan ng isang orange na uniforme na tila ba sumasakal sa kanyang natitirang dangal. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng lumang semento at matapang na sabon na panlinis ng sahig. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Gia? Ang boses niya ay paos. Wala na ang talim na dati ay nagpapatalon sa aking puso sa takot. Nandito ako para makita ang katotohanan, Victoria. Tugon ko ng may mahinahon ngunit matatag na boses. Gusto kong makita kung nahanap mo na ba ang kapayapaan sa gitna ng lahat ng ninakaw mo. Biglang tumawa si Victoria, isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Ninanakaw? Ibinigay ko ang buhay ko para sa pamilyang yon. Pinrotektahan ko ang yaman ng mga look at ikaw ang sumira sa lahat. Hindi ako ang sumira, Victoria. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa niyan, sabi ko habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata.
Ang bawat luhang pumatak sa akin, ang bawat sampal na ibinigay mo, at ang buhay ng anak ko, iyon ang naging bayad sa lahat ng ito. Ang tawag dito ay karma. Isang sining na hindi mo kailanman maiintindihan. Tumayo ako at dahan-dahang lumakad palabas, hindi na pinakinggan ang kanyang mga huling sigaw ng pagmumura. Ang tunog ng mga susi ng selda na naglalapat at ang mabigat na pinto na nagsasara ay tila isang pinal na tuldok sa isang madilim na kabanata ng aking buhay, ng katahimikan sa aking isipan. Sa wakas, ang hustisya ay hindi lamang isang salita, kundi isang katotohanang maaari ko nang yakapin. Paglabas ko sa gusali, nakita ko si Marco na nakasandal sa kanyang sasakyan. Mukhang mas maayos na siya ngayon, ngunit ang lungkot sa kanyang mga mata ay nananatili pa rin. Lumapit siya sa akin, may hawak na isang maliit na kahon. Gia, alam kong ayaw mo na akong makita. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng paggalang at pag-iingat. Pero gusto ko lang ibigay ito sa'yo. Nahanap ko ito sa mga gamit ni Mama bago narimata ng bangko ang lahat. Binuksan ko ang kahon. Sa loob nito ay ang aking lumang diary. Ang diary na itinago ko noong unang taon ng aming kasal, kung saan isinulat ko ang lahat ng pangarap ko para sa amin. May mga bakas ito ng tubig, tila ba nabasa ng ulan? O marahil ay ng luha. Hindi ko hinihiling na balikan mo ako, Gia. Patuloy ni Marco habang nakatingin sa malayo. Alam kong masyadong malalim ang mga lamat na nagawa ko. Gusto ko lang malaman mo na gabi-gabi akong nagsisisi. At gusto kong ibalik sa iyo ang lahat ng kinuha nila. Kahit pa ang mga alaalang akala ko ay nawala na. Hinawakan ko ang diary. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ito ang huling piraso ng aking pagkatao na akala ko ay tuluyan ng naging abo. Tiningnan ko si Marco. Ang lalaking ito ay bahagi ng aking pinakamalaking pagkakamali. Ngunit siya rin ang bahagi ng aking pinakamalalim na pag-ibig. Salamat Marco, sabi ko. Ang boses ko ay malambot ngunit may distansya. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. At sa ngayon, masaya ako na nahanap mo ang lakas na harapin ang katotohanan. May pagkakataon pa ba tayo, Gia? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagbabakasakali sa gitna ng desperasyon. Tumingin ako sa kalangitan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Isang magandang tanawin pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Ang mga antigo ay pinapahalagahan dahil sa kanilang kasaysayan, Marco, sabi ko habang dahan-dahang sumasakay sa aking sasakyan. Pero ang mga tao, kailangan nilang lumago at magbago. Hindi ko alam kung may tayo pa sa hinaharap. Ang alam ko lang, sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng kailangan mong iligtas. Ako na ang tagapagligtas ng sarili kong buhay. Pinaandar ko ang sasakyan at dahan-dahang lumayo. Sa rearview mirror nakita ko si Marco na unti-unting lumiliit hanggang sa maglaho sa dilim ng gabi. Naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Wala nang galit, wala nang pait. Ang tanging naroon ay ang pag-asa para sa isang bukas na ako mismo ang magpipinta. Ngunit bago ako makarating sa bahay, isang hindi kilalang numero ang nag-text sa akin. Isang mensahe na nagpatigil sa aking paghinga. Master Elena, may isang mahalagang dokumento kaming nahanap sa ilalim ng estatwa ng Birhen na inirestore mo. Isang lihim na testamento na magbabago sa lahat ng alam mo tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Ang bawat lihim ay parang isang lamat sa ilalim ng pintura. Gaano mo man ito takpan, darating ang araw na kusa itong lilitaw upang ihayag ang katotohanan. Nakatayo ako sa loob ng aking talyer. Hawak ang isang luma at nanilaw na papel na nakuha mula sa kailaliman ng estatwa ng Birhen. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang nakasulat sa bawat salita ng testamentong ito. Ang bawat letra
ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay na nagpapaliwanag sa lahat ng pait na aking dinaanan sa loob ng 10 taon. Nang dumating ang abogado ng pamilyang Luke upang ipaliwanag ang dokumento, tila ba huminto ang mundo sa paligid ko. Ang aking ama, ang lalaking sinabihan ni Victoria na isang korap at kriminal, ay siya palang tunay na nagmamay-ari ng kalahati ng ari-arian na kinamkam ng mga Luke. Ang mansyong tinirhan ko bilang alila ay bahagi ng pamanang dapat ay sa akin. Ninakaw ni Victoria ang aking pagkatao, ang aking yaman, at ang aking dangal sa pamamagitan ng paninira sa pangalan ng aking ama. Gia, hindi ko alam. Wala akong ideya na ganito kalalim ang kasalanan ng pamilya ko sa'yo. Ang boses ni Marco ay mababa, puno ng hapis, habang nakatayo siya sa pintuan ng aking gallery. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Ang estatwa ng birhen ay nagniningning sa gitna ng silid, tila ba nagbibigay ng basbas sa aming huling paghaharap. Ang bawat bahagi ng aking pagkatao ay tila dahan-dahang naglalapat, gaya ng mga pira-pirasong porselana na sa wakas ay nabuo na ang larawan. Ngayon, alam mo na, Marco, sabi ko nang may malamig na katiyakan. Ang babaeng itinuring niyong pulubi, ang babaeng pinahirapan niyo sa loob ng 10 taon, ay ang tunay na may-ari ng lahat ng inyong ipinagmamalaki. Ang bawat butil ng kaning kinain ko sa mansyong yon ay galing sa pawis at dugo ng aking sariling ama. Biglang lumapit si Marco at inilapag sa mesa ang isang bundle ng mga papeles. Ang kanyang mga mata ay mapula, tila ba wala siyang tulog sa loob ng maraming gabi. Nilinis ko na ang pangalan ng tatay mo, Gia. Bulong niya habang iniaabot ang mga dokumento. Ibinigay ko na sa mga otoridad ang lahat ng ebidensyang itinago ni Victoria. Ang lahat ng ari-ariang dapat ay sayo ay naisalin na sa pangalan mo. Wala na akong hinihinging kapalit. Kahit ang kapatawaran mo, alam kong hindi ako karapat-dapat doon. Napatitig ako sa mga papeles. Ang katarungan ay nasa harap ko na, ngunit ang nararamdaman ko ay hindi ang saya ng paghihiganti, kundi ang isang malalim na kapayapaan. Tiningnan ko si Marco, ang lalaking naging biktima rin ng kasakiman ng kanyang sariling ina. Ang lalaking sumubok na protektahan ako sa maling paraan. Ang naganap sa gitna ng aming katahimikan, kinuha ko ang isang maliit na bulaklak na gawa sa kristal, isang bagay na inayos ko noong nakaraang gabi. Inilagay ko ito sa kamay ni Marco. Ang sining ng pagpapanumbalik ay hindi tungkol sa pagbabalik sa dati, Marco, sabi ko ng may malambot na boses. Tungkol ito sa pagtanggap sa mga lamat at paggawa ng isang bagong obra maestra mula sa mga ito. Ang yaman, ang mansyon, ang pangalan, lahat iyan ay mababawi ko na. Pero ang ating nakaraan, mananatili na lamang itong isang aral. Ibig sabihin ba nito, may pag-asa pa para sa atin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang hangin sa loob ng gallery ay tila naging mas presko. Tila ba ang bawat laso ng nakaraan ay dahan-dahan nang nahuhugasan. Ang pag-ibig ay parang isang antigo, Marco. Tugon ko habang dahan-dahang lumalapit sa estatwa ng birhen. Kapag ito ay nabasag, kailangan ng mahabang panahon para muling mabuo ang tiwala. Sa ngayon, ang mahalaga ay nakatayo na ako sa sarili kong mga paa. Hindi na ako anino ng sinuman. Hindi na ako kailangang iligtas. Hinaplos ko ang pisngi ni Marco sa huling pagkakataon. Isang haplos na puno ng pagpapaalam, ngunit may halong pasasalamat. Salamat sa paglilinis ng pangalan ng tatay ko. Iyon ang pinakamalaking regalong na ibigay mo sa akin. Ngunit ang landas ko ngayon ay iba na sa landas mo. Naglakad ako papalayo sa kanya, patungo sa malaking bintana kung saan tanaw ang bukang liwayway. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng bagong liwanag sa kalsada ng Makati. Naramdaman ko ang isang matinding ginhawa sa aking dibdib.
Ang bawat sugat sa aking puso ay naging bahagi na ng aking ganda at lakas. Gia, tawag ni Marco. Ngunit bago pa siya makapagsalita, itinaas ko ang aking kamay bilang tanda ng katahimikan. Maging masaya ka rin, Marco. Pero sa pagkakataong ito, hayaan nating ang tadhana na ang magdikta kung ang ating mga landas ay muling magtatagpo. Sabi ko nang hindi lumilingon. Narinig ko ang marahang paghakbang ni Marco papalabas ng gallery. Ang tunog ng pinto na nagsasara ay tila isang formal na pagwawakas sa aming kwento. Nanatili akong nakatingin sa labas habang ang sikat ng araw ay humahalik sa aking muka. Sa wakas, ang Gia na binuo mula sa pait at lamat ay naging isang babaeng handa nang yakapin ang mundo ng may buong puso. Ang bawat lamat sa aking kaluluwa ay nagniningning na ngayon sa ginto ng aking katapangan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, narinig ko ang tibok ng aking puso. Malakas, matatag at malaya. Sa bawat pirasong pinulot ko mula sa sahig, hindi ko akalain na ang mabubuo ko ay isang reyna. Bulong ko sa aking sarili habang ang unang sikat ng araw ay tuluyang lumukob sa buong silid. Ang amoy ng sariwang sampagita at ang samyo ng mamahaling barnis ay humahalimuyak sa loob ng aking bagong bukas na museo, ang Gia Cultural Restoration Center. Ang Gia Cultural. Nakatayo ako sa gitna ng bulwagan. Suot ang isang asul na terno na gawa sa pinakamahusay na pinya, habang ang mga ilaw ng chandelier ay nagniningning sa aking buhok. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig na gawa sa Nara ay tila isang martsa ng aking tagumpay. Hindi na ako ang babaeng nagtatago sa anino ng iba. Ngayon, ang bawat sulok ng gusaling ito ay nagsasalaysay ng aking kwento. Tumingin ako sa malaking bintana na tanawang hardin. Naalala ko ang malamig na rehas at ang abong pader kung saan nananatili si Victoria. Ayon sa huling balita, ang kanyang dating marangyang buhay ay napalitan na ng isang maliit at madilim na selda. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro hiyas, ngayon ay marumi na mula sa pagtatrabaho sa loob ng piitan. Isang matinding kaibahan sa init at ganda ng palasyong aking itinayo mula sa aking sariling pagsisikap. Iyon ang batas ng kalawakan. Ang bawat pait na itinanim mo ay babalik sa iyo ng may kasamang interes. Napakaganda ng kinalabasan ng lahat, Gia. Napatigil ako sa aking pagmuni-muni nang marinig ang boses ni Marco. Nakatayo siya malapit sa estatwa ng birhen na naging saksi sa aming madilim na nakaraan. Mukha siyang mas maayos ngayon. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bigat ng kasinungalingan, ngunit naroon pa rin ang isang bakas ng pangungulila. Salamat sa pagpunta, Marco. Tugon ko ng may matatag na tinig. Ang dumaan sa aming pagitan habang pinagmamasdan namin ang sining na aming binuo. Hindi na ako nakakaramdam ng galit. Ang bawat lamat sa aking puso ay naging bahagi na ng aking disenyo, gaya ng kintsugi, ang sining ng pagbuo muli, gamit ang ginto. Gia, alam kong hindi pa sapat ang lahat ng nagawa ko para mabura ang sakit. Anya habang iniaabot ang isang maliit na donasyon para sa aking foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Pero gusto kong malaman mo na gabi-gabi akong nagdarasal para sa kapayapaan mo at para sa ating anak. Dahan-dahan kong hinawakan ang aking tiyan. Ang sakit ng pagkawala ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang uri ng sakit na nakakamatay. Ito ay naging isang uri ng lakas na nagpapaalala sa akin kung bakit ako lumalaban. Napatawad na kita, Marco, sabi ko sa wikang Taglish habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang Gia na minahal mo ay matagal nang wala. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay binuo mula sa abo ng kanyang nakaraan. At ang babaeng ito ay mas gustong lumipad ng mag-isa. Nakita ko ang pagtanggap sa mga mata ni Marco.
Isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Alam ko na ang paglalakbay niya tungo sa pagbabago ay nagsisimula pa lamang. At marahil sa hinaharap, sa ilalim ng ibang langit at ibang pagkakataon, ay muli kaming magtatagpo bilang mga taong buo na ang pagkatao. Lumapit sa akin si Lola Remedios. Ang matandang budya na ngayon ay kasama ko na sa aking bagong tahanan. Hawak niya ang aking kamay nang may pagmamalaki. Handa na ang lahat para sa ribbon cutting, Gia. Naghihintay na ang mga tao para makita ang reyna. Huminga ako ng malalim. Ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay puno ng kagalakan. Naglakad ako patungo sa pintuan. Nararamdaman ang sikat ng araw na humahalik sa aking balat. Ang bawat lamat sa aking kaluluwa ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng tagumpay. Wala ng takot, wala ng pait. Ang tanging naroon ay ang isang matamis na awit ng aking muling pagsilang. Ang bawat basag na porselana ay pwedeng maging obra maestra kung hahayaan mo ang panahon na humilom sa iyong mga sugat. At sa gabing ito, ang aking puso ay sa wakas ay naging isang buong sining, matatag, nagniningning, at higit sa lahat, malaya. Tapos na ang bagyo. At sa dulo ng ulan, nahanap ko ang aking sarili. Bulong ko sa hangin habang ang mga palakpakan ng mga tao ay umaling-awngaw sa buong bulwagan. Tila isang himig ng tagumpay na hindi na kailanman maglalaho.